ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, dumarami ang bilang ng mga kababayan nating umuuwi ng bansa nang wala sa wastong pag-iisip. Isa na sa kanila ang OFW na si Ana. Si Ana sana ang inaasahan ng kanyang pamilyang magtataguyod sa kanila. Pero ngayon, kayod kabayo ang kanyang mga kamag-anak para lang mailabas si Ana sa mental hospital. Ay, kapatid ko, mga kapatid ko. Dalawat yung kapatid ko, kay Daddy. Sa loob ng mga bakal na rehas na ito, umiinog ang mundo ng mga kababayan nating tuluyan ng bumitaw sa realidad. Ilan nga sa atin, bangungot kung ituring kung malagay sa lugar na ito. Ang mga pasyente kasi rito, wala sa sariling katinuan. Di ko akalain na sa loob ng isang pasilidad tulad ng mental hospital, makikilala ko ang isang dating OFW na itago natin sa pangalang Ana. Isa siya sa mga ginagamot ng ospital dahil sa naging sakit niya sa pag-iisip. Alam ko po, iba pa rin nasa labas eh. Gusto ko pa rin po yung nasa labas. Sino nga ba naman ang hindi malulungkot sa sinapit ni Ana? Ang malamig na simentong kanyang tinutulugan at ang nakakandadong rehas, malayong-malayo raw sa malaya niyang mundo noon bilang entertainer sa Japan. Sa mga dating larawan na lang, inaalala ng kanyang ate na si Ruth ang naging buhay ng kanyang kapatid noon sa abroad. 1990 pa raw umalis ng bansa si Ana. Siyang pumunta po doon para po noon matulungan po mga magulang namin na sinasabi po niya kahit na konting ginawa, yun, mabigyan mo sila. Tsaka yung mga kapatid kong nagigipit. Pero may ikinuwento si Ana kay Ruth na nagpabago ng kanyang sitwasyon sa Japan. Naikwento po niya, pagkalmante po yung pag-iisip po niya, sa Barbie lang entertainer po siya doon. Yun daw po, pag may nagiging customer daw po siya doon, may nilalagay daw pong powder ho, hindi daw niya alam kung ano, tapos nahihilo na lang ho siya, ganun. Dahil daw dito, para raw siyang nawawala sa sarili. Pagkatapos ng trabaho, hindi raw nawawala ang mga agam-agam ni Ana. こちらイミグレーションなんです。フィリピン人の人いますか? Dahil sa iligal ang pamamalagi niya sa Japan, sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang pagtatago sa otoridad. Kaya sa bawat kilos ni Ana, naging tamang hinala na siya. Anumang oras, maaari siyang hulihin. Pero hindi pa rito nagtapos ang kanyang tumatambak na problema. Yun po ang hindi niya nakayanan dahil hindi ho niya nakita yung mother ko na umuwi siya ng Pilipinas na patay na. Dahil TNT ho siya doon. Sa mga patong-patong na dahilang ito, ibinibintang ni Ruth ang sinapit ng kapatid. At nang ma-deport si Ana pabalik sa Pilipinas noong 1995, iba na raw ang ikinikilos ng dalaga. Pag nagwawala siya at may nagagalit, pag may nadampot siyang isang bagay, ayun, paraw bang may galit po siya sa dibdib na gusto niyang ilabas. Hanggang tuluyan nang kumawala si Ana sa realidad. Nagpalaboy-laboy siya at wala na sa tamang katinuan. Nandiyan ka lang pala, pinapahirapan mo pa ako maghanap sa'yo. Halika na nga, uwi na nga tayo. Pagka sinusumpong na ho siya, kung saan nagpupunta, nahanap po namin. Ano siya, salita ho siya ng salita, naglalakad do siya, tapos na nagagalit to. Dahil lumala ang kondisyon ni Ana, dinala ni Ruth ang kapatid sa Mariveles Mental Hospital sa Bataan noong Mayo. Ayon sa kanyang doktor, nagkaroon si Ana ng bipolar disorder. Ang bipolar manic type, ito yung isa sa mga sakit sa damdamin. Kaya sinasabi namin actually mood disorder siya or sakit sa damdamin. May mga pagbabago sa kanyang pag-uugali, sa kanyang mga kinikilos. Ang ganitong kalagayan madalas raw nararanasan ng mga kababayan nating OFW na hindi nakakayanan ng lungkot sa pangingibang bansa. Sa foreign country, syempre ang daming adjustment na gagawin. Yung language barrier, malaking ano na yun, factor na yun eh. So kumbaga, marami siguro sa kanila yung hindi lang homesick ang mararamdaman dyan, hindi lang lungkot. Kundi may parang meron siyang takot na baka sila ay i-deport. Pero
Pero sa tulong ng mga gamot, unti-unting bumabalik rin ang katinoan ng pasyente. Ngunit habang buhay na gamutan na ang kailangan dito. Pero sa huli, gaano man kabigat sa dibdib, walang magawa si Ruth kundi iwan muli ang kapatid.